Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. At nangyari na. Para hinihintay. Sinimula ng patawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng withholding tax ang mga online seller na nagbebenta ng mga produkto sa online marketplaces tulad ng Shopee. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sinimula na nila noong Lunes. Di ba sabi niya Martes lang? Di ba? Balikan mo nga yung interview natin. Sinimula na po noong isang araw ang pagpapataw ng 1% withholding tax sa mga online seller, kabilang ang mga online shopping application, food delivery apps, transport service apps, at iba pang online platform. Sinabi ni Lumagi na hindi sila magbibigay ng extension makaraang mapaso ang 70 araw na palugit sa paniningil sa nasabing buwis. Layunin ng BIR na maging parehas ang larangan ng kompetisyon sa pagitan ng mga online marketplaces at mga tindahan na may pisikal na lokasyon na regular na sumusunod sa kanilang obligasyon sa buwis. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Magandang morning. Go across the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Si Jerry Baha. Where na yun na? Here na me. Maraming nakakamiss kay Kumbatsero, lalo na sa pagpapakain na gagawin mo sa July 19, birthday ni Kumbatsero. Ilista nyo na sa kalendaryo nyo. So July 17 ngayon, sa July 19 ay birthday na ni Kumbatsero. So kung July 17 ngayon, hindi kayo na yung effectivity, UL. Ngayon na effectivity nung 35 pesos na wage hike. Ngayon na, tinan mo nga naman. Kaya pala ang sisiglan nyo magsipagtrabaho. Tama naman, mga kababayan. Yung pong 35 pesos na dagdag sweldo, maliit po yun. Pero between 35 pesos and wala. Oo. Siyempre, pipiliin na natin yung 35 pesos. Kausap ko nga yung isang bagong food server sa Katunying, sa
Visayas. Every now and then kasi Visayas Avenue. Nagkukwentuhan kami. Ikaw ba, magkano ba sweldo? Minimum po, bossing. Minimum wage po ako. Sa Miyerkules, kako, mag-uumpisa ang metro mo, tataas na. Happy ka ba dito? Kako, happy ka ba? Happy po, kato niyo. Bossing. Ba't ka naman happy? Gusto ko malungkot ka. Parang ang kulit no? Hindi, okay naman po. Kasi po dito niya sa Katonyings, meron kaming service charge. Meron ba? Meron pa ng service charge sa Katonyings dun sa restaurant. At meron daw siyang na idadagdag na minsan daw ay maabot ng 4,000 sa bawat cut-off. Hindi na masama, per cut-off. Halimbawa, kung isang buwan, kung 4,000 times 2, 8,000 pesos yun. So, meron kang sweldo na, halimbawa ngayon, 610, magiging 645 pesos. Kwentahin nga natin na kung halimbawa, 6 na araw ka pumapasok sa isang linggo. 6 times 2, 26 days ka halimbawa sa isang buwan. 26 times 635. Wala namang tax ngayon ang minimum wage earner Yung minimum wage earner, hindi na natin kaya sabihin ngayon na hindi pa namin tinatanggap ang sweldo namin, kinaltasan na ng gobyerno. Wala nang ganun ngayon. Kapag ikaw ay minimum wage earner, wala kang tax, wala kang withholding tax, wala kang withholding tax na babayaran. So kung may 16,510 siya na sweldo plus 8,000 na service charge kung nasa restaurant, hindi meron kang 14,000, sabihin natin 24,000. Sabihin natin 24,000 a month. Siyempre, meron kang babawasan ka ng SSS share mo, Pag-ibig share mo o PhilHealth share mo, edi sabihin natin, ang magneto ka ng mga 20,000 na lang. 20,000. Sabi naman. Sa Katonyings pa, pagka empleyado ka, meron kang free meal. 1 meal per shift. Hindi na masama. Di ba, no? Kaya ano pa hinihintay nyo? Apply na! Hindi, sa totoo lang, it's how you look at things. Kapag tiningnan mo yun sa kawawa naman ako dito sa DCRH, sasabihin ba ni Mother na kawawa naman ako, 50 taon na ako nagtatrabaho dito. Oo. Tapos ganito lang sweldo ko. Hindi, pagka ganun mo tiningnan, lulungkot ka talaga Pero sasabihin mo, tinan mo nga naman, tumagal ako ng 30 taon sa DCRH, tapos pinagkakatiwalaan pa ako hanggang ngayon. Tapos ang tawag sa akin ngayon, Mother, anak ko tong mga ito, ang dami-daming dumadaan sa kamay ko. At maya't maya may nag-aabot sa akin ng pang-almusal namin. Di ba? It's really how you look at things. Kapag ka puro negatibo tiningnan natin sa buhay natin, baka tumalong ka na sa building. Pare ko. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Katulad po nitong ginawang ito ng BIR. Sa totoo lang, pag narinig natin to, unfair, that's unfair. Sa online na nga lang kami umaasa. Pero pagka po tinignan nyo yung for the longest time, wala namang binabayaran kahit na magkano yan. Di ba? Walang binabayaran kahit magkano. Ngayon, actually, ito hindi 1% Ang alam ko dito, 1/2 of 1% lang UL Di ba? Para yun yung binanggit ni Commissioner 1/2 of 1% lang yata. But anyway, kung magkano man yan, imagine, for the longest time, kailan pa tayo nag-umpisang umu-order, itong mga nagtitinda na to na sigurado may nagre-reklamo dito. Bakit naman ako papatawa ng buwis? Bakit naman ako sisingilan ng buwis? Pare ko, maaawa ka dun sa mga establishments dyan. Yung kiosk, alam niyo yung kiosk, mga kababayan? Kiosk. K-I-O-S-K. Kiosk. Ayun. Yung mga kiosk lang ng halimbawa ay yung siomay sa mall. Siomay sa mall, yung sa gitna, yung nasa gitna, may POS yan Alam niyo yung POS, yung point of sales. Bawat benta nun,
na monitor ng BIR bawat benta kasi nakakonekta yung POS na yon, POS system na sa BIR. So wala kang kawala doon. So lahat ng benta mo doon na monitor ng BIR, lahat na yon ay maaaring patawan ng buwis. Lahat na yon ha. Tapos bukod doon sa kinakaltasan ka na ng buwis doon, nagbabayad ka ng renta sa mall. Alam nyo ba kung gaano kamahal ang bayad sa mall? O ano pa? Tapos nun, dahil bago ka makapag-umpisa sa mall, ng tindahan mo, mag-a-apply ka muna ng business permit. Alam nyo yung business permit, hindi po libre yung business permit. May bayad po yan. At bago ka mabigyan ng business permit, dadaan ka pa sa katakot-takot na regulasyon. Alam, pag sa City Hall pag dumaan ka sa proseso sa City Hall, sasakit ang dibdib mo Lahat na yata ng City Hall to. May inspector ng sanidad, may inspector ng Bureau of Fire, may lahat ng inspector, pati si Inspector Mills nandyan. Lahat ng klase ng inspector, di ba? Lahat. Ikaw naman may kiosk ka lang, magtitinda ka lang naman ng siomay, tapos sa gilid mo meron palamig na gano'n na ikaw ay sumunod sa regulasyon. Oo, at may chance ka, may fighting chance ka rin sa mall. Pero dun, yung mga nagtitinda po sa online, ano ang binabayaran na tax? Meron sigurong iba, pero yung iba talaga na hindi na walang physical stores, wala po. Kaya ulitin ko, babalik tayo dun sa ang tagal ko na hindi nagbabayad ng buwis, hindi naman ako hahabulin. Thank you ha. Pero bakit nyo ako sisingilin ngayon? Hindi pwede yan. That's unfair. Di ba? Hindi, sumakit pa dibdib mo kung atakihin ka pa sa puso. So, ganun lang talaga mga kababayan. Titingnan natin yung mga pangyayari sa buhay natin. Sabi nga, ipipihit mo yung kasawian mo into something medyo imbis na magdilim ang paningin mo, sasaya ka pa ng konti, nasa sa atin na yon, di ba? Katulad ngayon. Ito po mga kababayan, ang banner story po, may nakita ko dito tinan nyo to. Hindi to, tinan nyo po. Ito po ang banner story ng Manila Times. Pagka nabasa mo to, sasabihin, ha? So, binoykot ng mga opisyal ng DepEd si Secretary Sani Angara, incoming Secretary Sani Angara. Talagang, kawawa ngayon. Talagang puro makasara ito. Patay si Sani Angara. Hindi po ganon. Ang totoo po nun, magandang balita po ito Bakit po magandang balita? Tanong nyo. Bakit? Mabayawan ko sa inyo. Kasi magkakaroon ng chance yung bagong administrasyon na pumili ng kanyang mga makakasama. 'Di ba? Alam ko, naniniwala ako na yung 5 magre-resign na to. Merong magaling diyan Merong magaling diyan. Meron yung Vietnamese diyan, 'di ba? Pwa. Hindi siya pangalan. Hindi, yung parang Vietnamese. Ito si Michael Pwa, Yusek Pwa, magaling yun Alam nyo, magaling si Yusek Michael Pwa. Tingin ko nga kung pwede lang makasama nung bagong opisyal. So may mga magagaling dyan, pero hindi naman ibig sabihin pag nawala na yung kasalukuyang magaling, mawawalan. Nako, ang daming magaling at baka yung iba mas magaling pa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Bueno, ang tunggak na oras, 19 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Lakyam Chap Kauhon, 6:19 in the morning, ACS Balita. Susunod na. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Miyerkules. It's a midweek, July 17, 2024. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Businessman Ramon Ang nangako ng mas malaking NAIA terminal. Mas malaki sa hinihingi ng kontrata. Pinakamahabang tulay sa Mindanao, higit 93% ng tapos. Unang opisyal ng DepEd nag-resign bago maupo si Senador Sani Angara sa July 19. Chinese vessel sa West Philippine Sea nabawasan na. Online system ng DMW inatake ng ransomware. 30 anyos na trans woman minartilyo ng silosong boyfriend sa Davao City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita, ACS Good News. Nangako po ang San Miguel Corporation na mas malaki pa sa nakatakda sa kontrata ang gagawin nilang pagpapalawak sa Ninoy Aquino International Airport. Tinukoy ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang sinabi ni RSA Ramon S. Ang na magpulong sila kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ang, sa NAIA Terminal 2 mangyayari ang pinakamalaking pagpapalawak. Pero ang maganda pa raw dito ay gagawin nila ito ng walang hinihinging dagdag na gastos mula sa pamahalaan. Batay sa kasunduan, palalawakin ng San Miguel ang passenger capacity ng terminal sa 62 million mula sa 32 million at magkakaroon ng mga karagdagang boarding bridges, libu-libong parking slots at iba pa. Naabot na ng Pangil Bay Bridge Project sa Mindanao ang major milestone sa huling concrete ceremony sa pagitan ng dalawang extra dose na pangunahing tulay. Ang seremonya ay hudyat din ng pagkumpleto sa pre-stressed concrete box girder na nag-uugnay sa unang pylon sa Tangub, Misamis Occidental at ang pangalawang pylon sa Tubod, Lanao del Norte. Matindi to. Iwala po si DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain na ang Inter-Island Bridge Project ay magpapatuloy ng maayos na ngayon ay nasa final stages na o halos 93.3% ng tapos. Maganda po ito. Lalo na po yung taga dyan sa Misamis at saka taga Lanao. Sinabi po ni Sadain na ang tulay ay magpapalakas ng economic potential ng isla, partikular ang Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ang Pangil Bay Bridge Project ay abot ng 3.17 kilometers na maituturing na pinakamahabang tulay sa Mindanao. Kapag nakompleto na, ang biyahe sa pagitan ng Tangub at Tubod ay iikli sa 7 minuto na lamang mula sa kasalukuyang higit 2 oras. Ang tindi nun, ano? Narinig niyo po ba yun, mga kababayan? Dati-rate, bago ka makarating sa kabilang probinsya, ang bibiyahihin mo, mahigit 2 oras. Ngayon, dahil sa infrastructure na to, which is 93.3% ng tapos, makakatawid ka ng Lanao from Misamis in just 7 minutes? What? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Hindi pwede magkaroon ng magandang proyekto. Parang ganun no? Isipin mo dati-rati ang dami mong pwedeng ikatwiran. Sweetheart, malilate lang ako. Mahaba ang biyahe. Biglang 7 minutes na lang. Ang bihirang patis. Hindi pa tapos, hindi pa inin yung sinaing sa bahay ka na. Ganun sana. Yan po ang kagandahan ng infrastructure project. Sa totoo lang po, ano? Kaya napaka-importante na ang mga in charge sa mga infrastructure projects ng pamahalaan ay maayos
mga congressman, kayo po nakakaalam nito. Maayos. Alam niyo, dito sa Pilipinas, naniniwala ako na hindi na natin aabutan na ang perang inilalaan sa isang project mapupunta talaga doon. Halimbawa, ang isang project ang halaga 1 milyon. Baka may apo ka na sa tuhod, Ivan, ay hindi pa nangyayari yung pangarap natin na yung 1 milyon na yon mapupunta sa isang project. Kasi ang totoo to, tanongin nyo, pagka meron kayong kaibigang contractor, hindi lang magpapakilala, ibig sabihin ayaw lang nilang magpa-quote, pero alam nyo po ba ngayon, may pagkakataon na ang napupunta sa project dahil sa mga congressman, alam mo to congressman to, alam nyo bang may pagkakataon maabot ng 30% na lang ang natitira sa project? Hindi kayo naniniwala? Buti naman, naniniwala kayo. Isip-isipin nyo, sa dami po ng inilalagay na pondo sa mga infra projects at iba pang pagawain sa pamahalaan, kung mailalagay, wag na tayo mangarap ng 100%. 70% na lang ang mapunta sa project. Sigurado wala ka nang makikitang kalsadang baku-bako. Baka nga wala nang hindi konkretong kalsada sa Pilipinas. Ganon ang sinasabi natin, naalala ko tuloy kung totoo, yan lang kay yung sa Davao lang, yung Davao City. Tanong nyo kay Congressman Paulo Duterte, naalala ko. At hindi naman nila i-deny ito Yung 51 billion pesos na project sa loob ng 3 taon, gaano karaming kalsada maipapagawa ng 51 billion? Higi nga. Gaano karaming mga drainage system ang maaayos ng 51 billion pesos? Palagay ko kahit mga butete magrereklamo, ba't walang baha dito? 6:30 na ng umaga, laktiampwa, tanghali na. 5 matataas na opisyal ng Department of Education ang nag-resign matapos na magsumite ng kanilang resignation letters kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsumite ng kanilang sulat pagbibitiw ang mga naturang opisyal ilang araw bago umupo bilang kalihim ng DepEd si Senador Sani Angara. Kabilang sa bumaba sa pwesto sina spokesperson at Yusek Michael Poa, Yusek for Administration Nolasco Mempin, Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Assistant Secretary for Procurement Reynold Monsayak at ASEC for Administration Noel Baluyan. Epektibo ang kanilang resignation sa July 19 kasabay ng pag-alis din sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Ayon kay Poa, ginawa niya ang hakbang upang bigyan ng kalayaan si Senator Angara na makapamili ng mga bagong opisyal na bubuo sa kanyang team bilang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nabawasan na ang bilang ng Chinese vessel sa West Philippine Sea matapos na isulong ng Maynila at China ang pagpapahupa ng tensyon sa karagatan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, na patuloy ang kanilang pagbabantay sa bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Inatake ng isang ransomware ang online system ng Department of Migrant Workers na sinasabing dahilan kaya naging offline ito kahapon. Ito'y bahagi ng preemptive measures para protektahan ng OFW data at information kaya kailangang i-offline ang sistema. Tiniyak ng DMW na hindi nakakaapekto ang ransomware attack sa mga database na naglalaman ng impormasyon ng mga OFW. Patuloy na nakikipagtulungan ang DMW sa DICT para ibalik ang mga online system at protektahan ang data ng mga OFW. Patay ang isang trans woman matapos martilyuhin sa ulo ng kanyang nobyo sa Davao City. Basag ang buho ng biktimang si Kent Lubato, 30 anyos, nang matagpuan sa loob ng kanyang kwartos bago aplaya sa nasabing lungsod. Naaresto naman sa follow-up operation ng pulisya ang suspect sa Malalag, Davao del Sur na umamin sa nagawang krimen.
Susunod, Tito Bong. Nako, ano ba nangyari? Bakit lumundag daw ang presyo ng manok? Dapat lumipad yan. Manok yan eh. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Ka-Blue! Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stain Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu!
At pag Lonely Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACL. Dos. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:38 na umaga, balik-balita tayo, pero bago yan dun sa mga taga Barangay Aguho, Pateros. Barangay Aguho, Pateros, lakas-lakasan nyo na yung radyo dyan, huwag nyo suluhin. Huwag nyo suluhin, ilakas po nyo yung volume ng radyo ninyo, o kung nanonood kayo ng TV, lakas-lakasin nyo rin ng konti, at nang mapansin po kayo ng ating malakas team sa pangunguna ni birthday boy, Sherwin Alfaro. Uy, speaking of birthday nga pala ngayon ni Eric Dastas. Wala pa ba tayo dyan? Eric Dastas, happy birthday, maganda morning, at gayon din happy birthday kay Kuyang Johnny Santos. Nako, ito pa naman ang masarap na inihahanda. Tumaas po ang presyo ng manok sa mga pamilihan sa Metro Manila batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Mula sa 190 pesos per kilo noong nakalipas na linggo, naitala na ng DA ang bentahan ng manok ngayon sa 250 pesos per kilo. Mas mataas din ito ng 30 pesos kumpara sa halaga ng manok sa NCR noong June na naglalaro sa 160 to 220 per kilo. Ang mahal na bentahan ng manok ay bunso daw po ng mababang stock ngayon. Pero naniniwala si Jose Gerardo Feliciano. Ganda ng pangalan nito. Hindi ba may singer na Jose Feliciano? Di ba yung singer na bulag, yung matanda? Si Jose Gerardo Feliciano, Pangulo ng United Broiler Raisers Associations, na may nagsasamantala sa limitadong supply dahil masyado anyang malaki ang 250 pesos per kilo na bentahan. Ayon kay Jose Gerardo Feliciano, bagamat tumaas ang halaga ng manok, dapat ay nasa 210 to 230 lamang ito bawat kilo. Alas 6:40 na ng umaga. Sandali po lamang. ACS Balita. Kausapin po natin ang acting Vice President at siya rin yung tagapagsalita ng PhilHealth, ang Corporate Affairs Group Head ng Philippine Health Insurance Corporation, si Ginoong Ray Balenya. Mr. Balenya, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning, Katunying, at syempre sa inyo po mga taga-subaybay. Kumusta na po ang PhilHealth? Ang dami raw excess funds dyan sa PhilHealth. At totoo ba yun? Well, yan nga po ang subject po ng nung mga issue ngayon, at part of this excess funds naman po, kung meron man tayong na-accumulate, ito po yung ating kino-comply, Katunying, sa General Appropriations Act of 2024 na siyang ipinapatupad naman ng Department of Finance sa pamamagitan ng kanilang Memorandum Circular. So bahagi po ng nasabing excess funds na galing po ito sa mga subsidy din naman na tinatanggap ng PhilHealth sa gobyerno. So hindi po ito yung binabayad natin sa PhilHealth bilang mga paying members. Mabuti po kinlaro niyo yun. Kasi ang PhilHealth ay hindi po hindi lang po ang pera ng mga mamamayan ang nasa kaban ninyo Paki-explain nga po niyo yun, bakit po kayo sinasubsidize ng gobyerno at magkano po ang subsidy ng gobyerno sa inyo taon-taon? Well, Katunying, tama po, Under the Universal Healthcare Law ay broadly ang buong population ng Pilipinas nakahati na lang sa dalawa. Yung direct contributors tsaka indirect contributors. Yung direct contributors, sila po yung may mga kakayanang magbayad at sila yung nagbabayad ng kanilang kontribusyon. Yung namang indirect, sila po yung mga walang kakayanang magbayad at yung mga nasa vulnerable sectors. Halimbawa, yung mga mahihirap nating kababayan, mga senior citizen, may kapansanan. At yun nga po, yung mga subsidiya ng pamahalaan ay para po sa kanila. So, ibig sabihin,
hindi naman totally hindi nagbabayad. Ibig sabihin, may nagbabayad para sa mga May nagbabayad para... indirect. So parang practically ang lahat po ng populasyon ng Pilipinas miyembro ng PhilHealth, ano? Dahil halimbawa po ako, meron po akong kapamilya na minor de edad pa, ako po yung PhilHealth member at religiously nagbabayad naman ako ng aking kontribusyon. Na-hospital po, ano? Na-hospital. Makikinabang po yung kapamilya ko kahit hindi siya non-member ng PhilHealth doon sa mga benepisyo. Hindi po ba? Tama po ba yun? Well, Katunying, tama po, no? May dalawang mahalagang provisions ang Universal Healthcare Law na dapat maintindihan po ng lahat. Una po, lahat tayong mga Pilipino ay mga miyembro na po ng PhilHealth. Basta Pilipino po ay miyembro na. Yung mga nakikinig sa atin dyan, kahit di kayo naguhulog, miyembro ka ng PhilHealth. Ayun, ganun yun. Tama po. Dahil idineklara na yan, Katunying, sa Universal Healthcare Law. Lahat ng Pilipino ay automatically enrolled sa National Health Insurance Program. So, yung mga principal members gaya natin, meron tayong mga dinedeklarang qualified na dependent. Yes. Kahit, nung nabanggit nyo kanina, yung halimbawa anak ko, no? So, basta below 21 years of age, ay sila po ay nakikinabang, hindi po sila nagbabayad, pero ang nagbabayad yung principal member. Yes. So yun yung unang general provision, napakaganda. Lahat ng Pilipino miyembro at lahat po tayo ay agaran na makakagamit ng benepisyo, yung immediate eligibility rule. Ibig sabihin, anytime na kailanganin nating magpa-admit, magpa-hospital, dapat magamit natin yung PhilHealth benefit. Yung questions asked dapat yan kahit na nagkaroon ng issue o pagbabayad sa kontribusyon. At gaya nung nabanggit nyo kanina, yun naman pong mga walang kakayanang magbayad, yung pong mga mas mahihirap na sektor ng ating lipunan, ang sumasagot nun, ang kumakargo ng pagbabayad nun ay ang buwis ng pamahalaan, yung pong gobyerno, subsidy. Magkano po yun? Yung binabanggit natin kanina na subsidy galing po sa gobyerno? Well, siguro kung ang pagbabatayan itong nakaraang 2 taon, tayo po ay under the GAA, no, meron tayong 80 billion na subsidy, no, na nire-remit ng national government sa PhilHealth. So, yan, 80 billion po 80 billion. Hindi po ba yan yung galing doon sa buwi sa sigarilyo, ganon? Tama po. Kasi sa sin tax collections, may talagang itinakda na bahagi nun may pupunta sa PhilHealth, no? Sa subsidy na indirect contributors. Okay. Bakit po mahina ata kayong gumastos? Bakit may sumusobra kayo yung pera na dinideposito sa inyo ng national government? Well, maraming dahilan yan, Patunying, no? Siyempre, hindi naman natin kumbaga lubos na magagastos kasi kung ang reality yung mga miyembro naman na indirect contributors ay hindi naman nakakasakit o kaya hindi nagpapakulan. Di ba? So, siyempre, ang kailangan natin paigtingin dyan, Katunying, yung awareness ng mga miyembro na wag silang magdadalawang isip na sapagkat sila naman ay miyembro ng PhilHealth. Ikalawa ay talagang kung nagkulang man tayo sa bahaging yan na hindi natin na-enhance na gamit yung pondo para sa pag-enhance ng benefits, kasi talagang na-challenge tayo nitong nakaraang pandemya po, no? Pero nung nag-normalize naman ng mga bagay-bagay, Katunying, nung 2023, sinimulan na ho natin yung pagpapabuti ng ating mga benepisyo. Napakahabang listahan ito, Katunying, ng mga benefits na ating in-enhance at in due time mararamdaman natin yung epekto nito. Actually, sa ibang pagkakataon, gusto ko pong matalakay natin yan kasi tama kayo maraming mga kababayan tayo na hindi nga alam itong pinag-uusapan natin, na hindi niya na-avail yung kanyang pribilehyo na ibinibigay po ng batas. Pero ang ibig niyo po ba sabihin kahit sinong Pilipino ang magkasakit at na-admit sa ospital, may babayaran doon ang PhilHealth? Tama po kayo, Katunying. Yan ang garantiya ng Universal Healthcare Law at yan ang pinapatupad po ng PhilHealth. No? Mahigpit po ang atin pong pakikipag-ugnayan sa mga partner hospitals natin. Na hindi issue dapat sa isang miyembrong naka-confine o yung dependent niya naka-confine, no, sa kanila, hindi ho issue kung may kulang sa contribution. Kasi pagka chinek nila doon sa ating PhilHealth portal na naka-link up sila dyan
dapat siya na eligible yan. Kung meron man hong mga issue yung miyembro sa mga pagbabayad ng kontribusyon, ang nag-uusap na lang ho dyan yung PhilHealth at yung miyembro. Kasi sabi rin naman po sa batas, Katunying, dapat bayaran ng miyembro yung mga hindi niya nabayaran subject to interest na. Kasi hindi naman binayaran yan, syempre may epekto din yan sa programa. Diba? Doon po sa binanggit nyo kanina na sa 2 taon, 80 billion, gaano po doon ang natitira pa doon sa 80 billion na subsidy ng gobyerno o yung pera na nanggaling sa koleksyon ng buwis from seen products? Well, Katunying, wala akong figures ngayon, pero batay sa naging computation po ng Department of Finance sa nakaraang 3 taon yata, 2021, patuloy pa, ay yun nga, no? Sa kwenta nila ay merong 89.9 billion. 89.9 billion? Oo. Na bahagi nung subsidies na tinanggap natin mula sa national government na tinatawag nila na excess, no? Ibig sabihin, kahit kunin yon ng pamahalaan para gamitin sa ibang mga proyekto, ay magpapatuloy yung PhilHealth sa kanya pong operasyon, magpapatuloy pa rin ang PhilHealth sa pagbibigay ng mga benepisyo. At ang good news dito, Katunying, dapat maintindihan, hindi apektado yung benefits. In fact, magpapatuloy pa yung paglawak. Paglawak ng benefits. Kasi naka-factor in yan sa atin pong budget, no? Yung hindi lang yung current level of benefits, no? Patuloy po nalalawak kasi yan. And in the next 3 years, nakaprograma na po yung ating benefit enhancement. Pero, pasensya na ho kayo, no? Hindi ba, kung ang binabanggit nyo, universal health, yung sin tax law, kaya nga binigay sa PhilHealth yun, may specific purpose ng paggagamitan yun hindi ba? Yun para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Paano kung kukunin ng gobyerno yun, ng Department of Finance o ng national government mula sa inyo at halimbawa gagamitin sa ibang bagay na walang kinalaman sa kalusugan, hindi ba malalabag naman yung esensya at pati na rin yung batas na gumawa po nito? Well, Katunying, tama po kayo, no? Sapagkat sinabi rin naman sa Universal Healthcare Law, talagang itong mga pontong ito ay naka-alat, no? Naka-earmark para sa health insurance coverage ng mga kababayan po natin. Pero sa kabilang banda naman, Katunying, ito pong naging move ng pamahalaan ay alinsunod din, no, sa isa pang batas, which is the General Appropriations Law of 2024 na nagtatagda na yun nga, no, may unprogrammed funds para sa mga proyektong dapat pondohan. So sa bahagi naman ng PhilHealth, Katunying, tayo po ay nasa pagsunod, tayo po ay nagko-comply lamang sa direktiba at sa provision ng batas. Yung po bang 89 billion na ito ay kinuha na po sa inyo? Paano ba yun? Nasa bangko nyo ba yan? Tapos kinuha na ng national government? Well, yan po ay i-release natin by tranches, Katunying. Hindi naman isang bagsakang 89.9 billion yan. At kumakailan, mga bandang Mayo, ay nakapag-release tayo sa national government ng 20 billion. 20 billion. So, hindi naman yan isang bagsakan no, na release sa national government. At kahit na maibigay nyo pa yung kabuang 89 billion, gusto lang nating i-emphasize, hindi naman darating yung araw na hindi ka na-covered ng PhilHealth, wala nang pera yung PhilHealth. Hindi po mangyayari yun, Katunying. Kasi kung magsasauli man tayo, na-compute na ho yung kung ano lang po, yung bahagi ng pondo na sinasabing excess. Ibig sabihin, excess, yung matitira, sapat na sapat pa rin para magpatuloy po tayo. At hindi naman ho titigil yung subsidy ng national government sa PhilHealth, Katunying. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po yan. No? So for 2025, meron ho tayong inire-ready na proposal para naman sa magiging subsidy natin. So syempre, ang proposal natin ay yung dati pa rin, Katunying. Ako naman po makikialam lang ako ng konti dahil nagbabayad din naman ako sa PhilHealth, Sir Ray, ano? Baka naman pwede ganito para wala nang abutan, yung national government, gastusin yung pera. Halimbawa po, imbis na yung mga na-admit lang ang nakikinabang sa PhilHealth benefits,
Kahit na outpatient, hindi ba pwedeng outpatient, magpapacheck lang ako, emergency room lang ma-covered na ng PhilHealth para wala na sila. Para magamit yung pera para sa ating mga kababayang may sakit. Katunying, naunahan niyo po ako, pero talagang, yun talaga, no, that's the way to go. Talagang dapat, binigyan ka ng pera, dapat talaga, yan ay gastusin mo, sapagkat ang mandato talaga, gastusin yan para sa kalusugan ng mamamayan. Tama po kayo dyan, Katunying. Talagang yun ang thrust natin. Alam niyo po, naapektuhan lang tayo ng nakaraang pandemya, tumuon po tayo doon sa pagbuo, pagpapabuti ng COVID packages natin kasi doon talaga tayo tumuon, ano. Pero nung nag-normalize naman tayo, Katunying, 2023, sabi nga sa terminong rumatsyada na po. Rumatsyada na. No? Oo, kasi kung natatandaan nyo, dialysis pa lang, pinalawak natin yan at maging yung per session natin, ginawa natin from 2,600 to 4,000. So ngayon, yung isang dialysis patient pwede nang magbenepisyo up to more than 600,000 kada taon. Ay, malaking bagay yun, ha? 600,000 per year. Malaki, Katunying, sapagkat ang naging usapan dito is that dapat no balance billing. Walang babayaran yung pasyente dapat sa kada session niya. Teka muna, Sir Ray, tinan mo, medyo ginanahan tayo bigla na nag-uusap tayo nung lumalawak na yung benepisyo. Kailan po ba ninyo plano sa PhilHealth na ma-cover na rin ng benepisyo yun pong outpatient at mga konsulta, ganun, para wala na talagang tinatanggihang mga pasyente Pilipino sa lahat alinmang ospital sa Pilipinas. Well, Katunying, ang good news po is meron na po tayong coverage para sa konsulta, sa consultation. Meron ding mga gamot, 21 drugs and medicines para sa mga common conditions, no? At may mga 13 laboratorio na kung kailangan ipagawa sa pasyente, yan ay ipapagawa ng libre. Yung gamot, libre din yan pag kailangan ng pasyente. Yung konsulta, libre din po yan. Nagbabudget po tayo ng 1,700 kada Pilipino kada taon. Yan po ang ating budget para po pag sila'y nagpakonsulta sa mga konsulta package providers na malapit sa kanila, wala akong bayad. So yan ang programa natin, Katunying. At tulungan nyo kaming paigtingin po ito sapagkat ang target natin buong Pilipinas talaga. Yung halimbawa, yung ma-ER lang ba? Yung ER lang. Hindi ba dapat covered na ng PhilHealth yun? Opo, no, we recognize talagang yung ma-emergency room ka, no? Talagang magastos din yan. May dinedevelop po kaming emergency care package, Katunying. Nasa Universal Healthcare Law din yan. Opo. So talagang hindi na ako nagpapahinga itong aming benefits development team. Sapagkat talagang una kasi, Katunying, kailangan nating reviewin yung existing packages natin at pataasin. So, nagsimula ako sa dialysis kanina. Nabalitaan niyo siguro yung cancer package natin. Dati 100,000, naging 1.4 million na. 1,400% increase. Ngayon, mauubos yung oras niyo po. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang. Sa ibang programa, nagbabayad pa kayo. Kami, tinutulungan namin ng PhilHealth sapagkat para ito sa ating mga kababayan. Ako, suggestion ko lang total maraming pera PhilHealth Kaya maraming pasensya na sa termino exads to. Kaya maraming gusto magpatayan para mapunta diyan sa PhilHealth Ewan ko ba kung bakit. Kaya pala, napakarami nyo palang pera, may excess pa kayong pera. Ang akin po suggestion, gastusin nyo ng gastusin naayon sa batas para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. At kung talagang andyan pa rin yung pera, wag nyo na kaming singilin ng premium o kaya bawasan nyo yung premium na binabayaran namin. Total naman pala, hindi nyo naman nagagastos lahat. Katunying, yan po ang talagang priority, commitment po ng PhilHealth ngayon sa pangunguna ni Sir Mandy Ledesma Jr. No? Talagang ang direktiba niya at maging ng PhilHealth Board. May inilatag na ho kaming plans, no, para sa benefit enhancement at talagang kasabay ng pagtaas ng awareness ng mga kababayan natin na malaki pala yung sinasagot ng PhilHealth sa pagkakasakit. Hindi na magdadalawang isip magpagamot.
yan, magta-translate yan sa mas magandang health insurance coverage at magta-translate din sa mas malaking benefit payout. So, yes, sir. Yan ang trabaho talaga natin, gastusin yung pera para sa kalusugan talaga ng mamamayan. Yun, tama. Uulitin lang po natin, uulit-ulitin natin. Walang dahilan na kung ikaw ay Pilipino, na matakot kang magpunta sa ospital o magpagamot kung meron kang karamdaman dahil may sasagot ng gastusin mo. Hindi man 100%, malaking bahagi nun ay hindi mo nababayaran. Mr. Ray Balenya, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat, Katunying, at mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong programa. Si Ginoong Ray Balenya po yan, ang Acting Vice President Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Ay. Pagka talaga usapang pangkalusugan, nakatutok tayong lahat lalo na nga yung mga kababayan po natin na takot ngang mapunta sa ospital dahil sa baka matanggihan, walang pambayad. At ang totoo naman po, kahit malaki pa yung sinasagot ng PhilHealth, malaki pa rin ang natitira sa mga bayarin sa ospital. Hindi po ito government hospital, private hospitals po tinutukoy natin, So, darating ba yung panahon na talagang pag nagpa-hospital ka, halos wala ka nang babayaran? Siguro naman. Alam nyo, kaya po napakahalaga ng health card din Paring Ray, yung health card, meron ka ng PhilHealth, meron ka pang health card. Of course, extra expense ng kumpanya yung kung saan ka nagtatrabaho at kung ikaw naman ay may parte bilang isang empleyado. Isip-isipin po ninyo kapag nagkasakit ka, wala kang iintinding babayaran, napakalaking bagay po nun. Pero hindi ko na itanong yung tanong ni Doktora Chai Doc. Maganda yun. Pwede bang bigyan na ng ID lahat ng Pilipino, ng PhilHealth ID ang lahat ng Pilipino? Total, lahat pala ng Pilipino, PhilHealth member, kung tutuusin. Kahit dependent ka lang o nandun ka sa marginalized o vulnerable sector, miyembro ka ng PhilHealth kahit di ka nagbabayad. Dapat may ID ka. Bakit? Tanong nyo, bakit? Bakit kailangan ID? Marami palang mga ospital ang hindi ka aasikasuhin kung wala kang ID. Dapat alam din ng mga ospital yon. Magandang umaga kay RD Ronald Tan. Naalala ko yung sinabi ni Dr. Helen Tan dati Talagang napakalaking bagay nitong PhilHealth na to, especially kung palalawakin po yung mga coverage sa iba-ibang klase ng sakit. Ito yung sinasabi niyo Dr. Helen Tan dati na sakupin yung lahat ng klase ng cancer dito, yung cancer, may cancer. Kaya yun po, naumpisahan na nila. At yung dialysis patients, kung totoo to 600,000 pesos ang malilibre mo per year. Kung ikaw ay isang taong may sakit sa bato at nagdadialysis, ayun, ang laking bagay po talaga. So may mga dapat ayusin dyan, kumikinang ang pera dyan sa PhilHealth. Kaya gusto ng mga nandi dyan, yung mga nagpapa-appoint, pwede ba sa PhilHealth na lang ako? 7:07 na umaga, mamigay muna tayo ng pera bago ang ating, mag-headline muna ako bago ang ating malakas promo. Sandali lang. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras
8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng mga pangunahing balita, online sellers papatawan na ng 1% buwis ng BIR. Senator Win Gatchalian may pagbabanta sa buhay dahil sa Pogo, nagpasaklolo sa PNP. Kamara, all systems go na sa 2nd sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Dating Mayor Isko Moreno muling sasabak sa politika. Kakalabanin si Mayor Hani Lacuna sa 2025 elections. Yan ay sinasabi ko. Kaya pala naputol yung linya ni Congressman Joel Chua. Suspect sa pamamaslang sa 3 katao sa isang hotel sa Tagaytay City, sumuko na. Hinihinalang Pogo Hub sa Mindoro, sinalakay ng NBI. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang alas 7:10 na umaga, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, masarap ba ang balot sa pateros? Masarap ba ang inutak sa pateros? Alamin natin sa ating malakas agent, RH6 Sherian Alfaro. Go, go, go! Pa katunying ngayong umaga mamaya pa ro lalabas yung mga itik. Ngayon lumabas na itong sopas, palabok, yung pansit, ang macaroni. Tignan mo yung macaroni, pulang-pula o kala mo nakalipstick. Yung mga macaroni ni nanay parang nakalipstick, pulang-pula. Tapos may champurado pa yan. Pero wala silang tindang manok dahil napakamahal daw ng manok. Pagka mahal-mahal na manok, sa pagkamahal na manok, nagmamahal din daw ang itlog ng manok. So itlog na lang ng butiki ang nilada nila ngayong umaga, para itang lagay sa palabok. Di ba rin ang magkakulugo ang lalamunan, mura naman. Mura naman. Nakatunin kayo sa radyo, yung radyo ni Anthony. Pangalan niyo po, nanay? Yolanda Reyes. Si Nanay Yolanda Reyes, kayo po ay may-ari nitong karinderya? Opo, ako po. Dito sa Agoho, alam mo, Anthony, kilala itong almusala ni Nanay Yolanda. Parang maraming makakain. Mura yung kanya paninda. Lang po, 20 lang isang order. 20 ang isang order kahit ulam. Ang ulam po, 60, 30. Ala ko ba, mura? Mura na yun. Mura na ngayon yun, yung 60. Tarde na kasi, pero mura na yun, mura na yung ulam. Ang sarap, tikman ko yung minuto, napakasarap. Alam mo, lutong pateros talaga. Anong bang lugar to? Ikiogi Street, Aguho, Pateros. Sa Aguho pala to, mula ako kay Tindang Itek. Wala po, ang mahal kasi na itik. Ako, hindi lang pala, Anthony, ang nagmahal ang manok, kundi pati ang itik nagmahal na rin. Sa itik, sobrang mahal na pero itik. Pero madalang na rin na nagtitinda ng itik. Nanay Yolanda. Po.
Magandang umaga po. Salamat po salamat po sa pakikinig nyo. Diyan pa ba talaga may alagaan pa ba ng itik diyan sa Pateros hanggang ngayon? Wala na yata eh. Wala na po. So yung itlog, yung mga balot na tinitinda diyan, hindi naman pala taga Pateros? Hindi, nahango na lang po. Aba, sa ibang lugar yung mga balot. Ganun ba? Oo, sa ibang lugar na. Ako, hindi na pala sila mga pinanganak sa Pateros. Hindi na pinanganak sa Pateros yan. Late registration yan. Oo, nako, para pala tong si Mayor. Yung taga Bamba. So, nandiyan siya sa barangay Alice Aguho. Oo, Alice Aguho. Ito, no? Ikyoge. Kyoge pala, Kyoge. Ang bihira ko saan na tayo nakarating. Bigyan mo na. Dahil sino ba pa rin dumayaw sa pag-umaga? Si Tatunying. Anthony Taberna at sino? Anthony Taberna, tsaka po si Anthony Taberna, tsaka si Angel, ano ba yun? Si Piolo Pascual. Kala ko Angelic Quintos eh. Dahil pa rin sa Anthony Taberna, pili kayang isa. Tapos sipatin nyo po sa araw, sipatin nyo sa araw, tingnan nyo kung may jackpot sa loob. Jackpot! Anak ko, walang jackpot na nakuha. Nakuha lang 1,000. Tapos meron pa siyang grocery bag at saka t-shirt ng DZRH. Pero 1,000 pesos po, ano masasabi sa DZRH? Maraming salamat po sa DZRH. Thank you. Maraming salamat din sa inyo, Nanay Yoli, at sa lahat ng mga taga dito sa Barangay Aguho. Talaga naman naglakasan ng mga radyo dahil maya mamimigay pa rin tayo ng pa-premo sa DZRH Mas Malakas promo. Dahil pa rin sa may Aguho, dito sa Barangay Aguho sa Pateros. Yan, Pateros. Sir Reed Bata Alfaro, Arts number 6, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15 na ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, sumuko na ang suspect sa pagpatay sa 3 katao sa isang hotel sa lungsod ng Tagaytay. Ayon sa pulisya, personal na dumulog sa tanggapan ng mga otoridad sa Tui, Batangas ang suspect na kinilalang dati palang empleyado ng naturang hotel. Batay sa ulat, pagnanakaw at paghihiganti ang naging motibo sa krimen. Matatandaang natagpuan patay ang isang Australiano pati ang kanyang kinakasamang Pinay at anak nito noong July 10. Sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang resort sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro na hinihinalang ginagawang online gaming hub o POGO. Inaresto sa operasyon ang Chinese national na si Stefan Cheng, may-ari ng Puerto Galera Seaview Resort at 40 iba pang Chinese. Gayunman pinakawalan din ng mga dayuhan matapos mapatunayan na hindi sila nagsusugal, bagamat nakita doon ang mga bakarat at mahjong tables. Patuloy naman na inimbestigahan ng otoridad ang naturang resort upang malaman kung isa itong POGO hub. Sasampahan si Cheng ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 na may kinalaman pa rin sa pagkakaroon ng pasugalan. Idineklara na ng dating Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang social media account ang intensyong tumakbo sa halalan sa susunod na taon. Ito matapos mag-post sa kanyang Facebook ang dating alkalde ng kanyang bagong political party na Bagong Maynila. Mababasa sa Facebook post ni Moreno ang katagang, ang pagkakaibigan ay nagtatapos kapag ang pinag-uusapan ay ang kapakanan ng taong bayan. Ang bihira. Parang sounds family yun Manuel L. Quezon yun My loyalty to my party ends when my loyalty for my country begins. Binago lang ni Isko, sabi niya, ang pagkakaibigan ay nagtatapos kapag ang pinag-uusapan ay ang pera ng bayan, ay ang kapakanan ng taong bayan. Una rito, napaulat na nagpulong sina Moreno at Lacuna ukol sa kanilang partidong Asenso Manileño. Ngunit matapos ang pagpupulong, inanunsyo ni Moreno ang kanyang pagkalas sa naturang political party.
Alas 7:18 ng umaga, handang-handa na ang Kongreso para sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, handa na ang Batasan Pambansa Complex para sa tinatawag niyang Grand Stage for another historical presidential address. Sinabi ni Romualdez na naging matagumpay ang huling interagency meeting na diniluhan ng mga kinatawan ng Office of the President ng dalawang kapulungan ng Kongreso at iba pang ahensya ng pamahalaan na naglalayon tiyakin ang kaligtasan at kahandaan ng lahat. Bilang sa pagbabagong ginawa sa loob ng Kamara para sa SONA ay renovation at paglalagay ng bintana at aircon sa North at South Wing entrance lobby ng Batasan. Naku, tama yung ginawa nyo na yun. Yung North and South Wing, napakainit. Napakainit doon. Nagla-live tayo doon eh. At least pag nag-live kami doon ng DZRH, malamig na. Napakainit doon. Yung bang nakaporma ka, nakabarong ka, tapos yung mga babae nakasaya, di ba? Nakabarot saya, mga nagko-cover dyan. Pagpasok mong ganon, nakaw, ubod ng init. Samantalang sa loob giniginaw sila, yung nasa labas dun sa party pa rin naman ng building, nanggigitata sa pawis. Ayos! Yung mga kababayan natin, gusto nyo bang makakita ng pinakamagagara, mga bagong modelo ng kotse? Pumunta lang sa Batasan Complex sa July 22 at makikita nyo po ang pinakamagagara, pinakamahal, pinakabongga mga sasakyan ng ating mga mambabatas. Humingi ng proteksyon at tulong sa PNP si Senator Win Gatchalian dahil sa mga natatanggap na banta sa kanyang buhay. Sa panayam ng DZRH, bunso daw ito ng isang vlogger na nagsabing magbibigay umano ng reward si Alice Go sa makapapatay sa kanilang mga nag-iimbestiga sa Pogo Hub. Ipinadala na ni Gatchalian sa pulisya pati sa Security Office ng Senado ang mga ebidensya para maimbestigahan ang katotohanan nito. Bagamat hindi pa natutukoy ang naturang vlogger, hindi anya nila ito ipagwawalang bahala dahil na rin sa timing nito sa nagpapatuloy na investigasyon sa Pogo. Meron kasing nagpadala sa amin na link at merong isang vlogger na nagsabi na merong nagbigay ng pera o merong reward na ibinigay si Alice Go kung mapapatay nga kami. Pareho pala silang may banta sa buhay. Si Alice Go kaya ayaw ding lumabas dahil may banta rin siya sa buhay. Tapos yung nag-iimbestiga may banta rin sa buhay. Bira. Sino kaya yung vlogger na kolokoy na yun? Ano? Si Senator Sherwin Gatchalian. Alas 7:21 ng umaga, tumaas ang net income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa first half ng 2024 na umabot po sa 6.56 billion. Mas mataas po ng 121.48 billion mula sa net income nitong 2.96 billion. Napakaraming billion ito. Sa madaling salita, lumundag ang kita ng PAGCOR sa unang kalahating taon ng 2024. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang kabuang revenue ng PAGCOR ay lumago ng 19.21%. Umabot daw po ito ng sa aktual na pera 194.7 billion. Nung same period last year 163 billion lamang. Sinabi ni Tenco na ang matatag na paglago ng kita ng state gaming firm ay isang patunay na positibo ang resulta ng mga reforma at pinahusay na regulasyon na ipinatupad sa ilalim ng bagong administrasyon. Ginit ni Tenco na ang paglago ng net income ng PAGCOR ay nagtatranslate sa mas malaking kontribusyon sa nation building. Kaya naman ang PAGCOR po, ang gusto nila ay maghigpit sa mga pogo, pero yung total ban ay hindi po sila kasang-ayon nung mga humihingi o humihirit nito. Alas 7:22 ng umaga, umarangkada na ang pagpapataw ng 1% withholding tax sa mga online sellers epektibo kahapon, July 16. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr.
Tapos na ang 70 araw na palugit para sa mga online merchant para sumunod sa bagong withholding tax system. Ayon kay Lumagi, hindi dapat mangamba ang mga online buyers sa kanilang polisiya dahil hindi naman ito dapat na maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng produkto. Sakop ng kautusan ng BIR ang mga online seller kabilang ang mga nagbebenta sa online shopping application, food delivery apps at maging ang transport service apps. Hindi mararamdaman yan ng buyers kasi wala namang karagdagang patong yan sa selling price o sa produkto, sa presyo ng produkto. Ang magwi-withhold diyan ay yung online market, yung e-marketplaces, yung platform ang magwi-withhold diyan at siya ang magbabayad sa BIR. Ikakaltas yan ng online na e-marketplace. Hindi po ipapataw kung ano man yung kinaltas niya doon sa akin na bumibili ng merchandise? Hindi dapat. Hindi yan katulad ng VAT na karagdagang buwis yan doon sa presyo na sinet nung seller. Ang tinig ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Susunod! Sino kaya itong magaling na singer-actress na plano na raw pakasalan ng kanyang boyfriend? At abangan po natin ang update sa paghahanda sa SONA at ang paglipad ng presyo ng manok. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:24 ng umaga. Ang oras ay hatid sa 10:30 na, Chityampwa. Kabilis ng oras, kumbatsero, napapansin ko lang, may mga tao pa rin parang takot na magbangko. Nilalagay lamang yung pera nila sa wallet o kaya sa bahay, sa ilalim ng unan. Ay, naalala ko tuloy sila nanay nung araw Kasi hanggang ngayon pala may mga nai-intimidate pa sa bangko. Iniisip na, pangmayaman lang yan. Ako, diyan kayo nagkakamali. Isang malaking misconception po yan. Lahat po ay welcome sa bangko, kahit nga bata pa di ba? Sinasanay natin yung mga bata. Ipinagkakatiwala po natin ang pera natin sa kanila, tapos syempre, may mga beneficiary naman tayong nakukuha in return. Huwag po kayong matatakot na magpunta sa bangko kasi sa BDO, laging may nakaantabay na customer relations officer o assistant para sa ating transactions. Sakali na hindi pa ninyo alam kung ano gagawin. Kahit po dun sa paggamit ng digital services o yung machine, tuturuan din po nila kayo. Subukan nyo po at pag nandun kayo sa BDO, tiyak na magiging komportable kayo sa tulong ng mga BDO frontliners. Metro Manila ngayon! Pasadahan po natin ang ratsyada ng mga balita. Ang salimbayan ng mga balita hatid ng ating mga RH reporters dito sa Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. May mga nagrereklamo, may mga umaayaw sa lumipad na presyo ng manok. Magkano ba ang manok dyan sa Kalentong Market sa Mandaluyong? RH52 Edniel Parosa. Coming Edniel! Inaayawan na ng mga mamimili ang biglaang pagsirit ng presyo ng manok dito sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong. Ito ay kahit mas mura ito sa 210 pesos per kilo kumpara sa 250 pesos na pinakamahal na manok sa ibang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, ayon sa may-ari ng isang stall ng palengke na si Mang Jessie, 170 pesos lang kasi ang presyo ng manok noong nakaraan lamang buwan, pero biglaan tumalon sa 190 pesos ang kanilang puhunan. Dito yan sa Kalentong. Dahilan daw sa kanya ng mga pinagkukunan sa Marikina, mahal ang farm gate price ng manok, pero hindi pa alam kung hanggang kailan ito magtatagal. Napatunayan natin yung sinasabi ni Mang Jessie na inaayawan ng mamimili ang biglaang mahal na manok nang maabutan natin itong todo angal na si Aling Linda. Kwento niya sa DZRH News, kahit ang masarap na pangsahog na atay, dati 130 pesos lang ang kanyang budget kapag namamakyaw, nagmahal na rin. Pakinggan natin sila. 200 na kilo Tapos yung magaling mo. Kaya walang kahit mag ka ng pera, lumanda. Ito nga, 200 plus
Yan ang tinig ng isa sa mga mamimili diyan sa Kalentong Public Market sa lungsod ng Mandaluyong. Live pa rin mula rito sa Mandaluyong City. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, Yes, Kapining. hindi ka ba manlilibre ng Mac Chicken Joy? Ikaw pala ang best reporter ng DZRH. Junior reporter. Bakit? Wala pa kaming nararamdaman eh. Gawa-gawang ano lang yun, gawa-gawa lang yun. Tayo lang din naman. Congratulations sa Edniel Parrosa sa yan, umpisa pa lang yan. Dapat pagka masipag ka, malayo mararating mo. Andiyan ka na nga sa Mandaluyong ngayon eh. Maraming salamat, Katunging. Ako naman natututo lang sa iyo, sa inyo ni Ka Jerry, kay Boss Deo at sa iba pa nating mga kasama dyan sa DZRH. Ayun, good luck. Kudos, mabuhay ka, partner. Maraming salamat, Anthony. Balik sa iyo. Metro Manila ngayon. Ang tanong, sa Lunes ba ay may pasok sa Quezon City? Yan kagad ang tinatanong dahil zona eh. Normally kasi matraffic dyan sa Quezon City. Ano ba, may deklarasyon na ba ng walang pasok? Meron na ba? Sabagay, wala naman talagang pasok. Wala pa naman pasok ang estudyante. Alamin natin ang update sa preparasyon sa zona. RH5 Val Gonzales, Kamin Val. Sa 29 pa, Anthony, yung pasok. Kaya medyo wala pang sususpendihing klase. Hanggang sa bahagi lamang ng kanto ng Tandang Sora, Anthony, dito sa Commonwealth Avenue, maaaring manatili at maaaring magsagawa ng kilos protesta sa araw ng Lunes sa mga progresibong grupo. Ito ang inihayag ngayon ni Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS. Kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Ayon kay DPOS Chief Retired General Elmo Santiago, iisa pa lamang hanggang sa ngayon ang nabibigyan ng permit to rally at ito ay ang grupo ng pro-administration na pinayagan sa tapat ng Commission on Audit o COA na nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ito ani ay dahil sa ang pro-administration group pa lamang naman ang nagsumite ng formal na sulat sa lokal na pamahalaan at wala pa ni isa sa grupo ng mga progresibo at militanteng grupo. Anumang oras ngayong araw, aniya, ay maring mailabas na ng lokal na pamahalaan at QCPD ang inilatag nilang rerouting plan sa Lunes. Kahapon ay nagsagawa na rin ng joint inspection sa Commonwealth Avenue ang mga opisyales ng DILG, Quezon City Police District, Traffic and Transport Management Department at Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda para maisaayos ang daloy ng trapiko sa mismong zona ng Pangulo. Samantala, hanggang sa ngayon ay wala pang dialogo na nangyayari sa pagitan ng mga progresibong grupo, militante at security forces na pinangungunahan ng QCPD at Quezon City LGU. Wala rito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Ako naman, Val Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Mula sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, pumunta naman tayo sa kahabaan ng Recto Avenue. At meron pong inirereklamo na ang mga nandoon sa Recto. Matindi daw ang tagas ng tubig doon. Kailan pa yan? RH29 Boy Gonzales, Kamin Boy! Anthony, bumaba na dahil sa tagas ng tubig mula sa tubo ng Manila dito sa Taban Recto Avenue sa Divisoria, lungsod ng Manila. Particular sa panulo kanto ng Ilaya Street at Recto sa Binondo side to ng Divisoria. Matagal nang napapansin ng mga resident at mga vendors at mga dumadaan dito sa lugar yung tagas ng tubig mula sa tubo. Dahil sa nung una, maliit lang yung tagas, pero ngayon lalong lumalabas na yung tagas ng tubig mula sa tubo ng Manila. Halos bumahana dito sa mismo kalsada ng Recto Avenue. Ang panawagan ng mga
pedestrian, dumadaan mga vendors dito na pakiayos na lang na Maynila dahil sayang ang tubig na tumatagas dito sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales. So para palang parang umulan diyan yung pinapakita mong video, parang kauulan lang nung pala kahit umulan man o hindi baha ng tubig diyan. Anthony, nung ilang araw pag umaga ay umuulan na madaling araw. Kala nga namin baha lang na galing sa tubig ulan. Pero nung makita ko kanina, talagang malakas na yung tagas ng tubig mula sa tubo. At hindi sa video na pinakita ko, ito yung medyo malakas Kaya bumaba na yung bandang gilid nitong Recto Avenue. Sana magawa ng paraan yan. Sayang yung tubig. Oo nga, Anthony, sayang nga. Kaya nga ipinanawagan natin itong naturang tagas ng tubig mula sa tubo ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. 7:40 na umaga. Sa ibang balita, tiyak na dadami muli ang breeder ng manok dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng bawat kilo nito sa merkado. Ito sinabi ni Attorney Bong Insyong, dating Pangulo ng United Broiler Raisers Association sa panayam ng DZRH, matapos pumalo sa 250 pesos per kilo ang manok. Ayon kay Insyong, kahit paano'y makababawi sa lugi ang mga poultry raiser, ngunit matindihan yung problema pag sumali na naman sa kalakaran ang NEDA at tulungan na naman ang mga importer na siyang pumapatay sa kabuhayan ng mga local breeder at raisers. Pag mataas ang presyo, maraming sasali, dadami, bababa. Titigil yung mga hindi marunong, hindi nag-aaral, tapos may mga bagong papasok. Para magtagal yung problema, ay pag sumali ang NEDA sa usapan, nagsasabihin naman mababae ng tarif, tatagal yan. Kasi yung gaganahan sana dahil tumaas ang presyo, ay mag-iingat. Ang tinig ng magmamanok na si Attorney Insyong. Samantala, pinasinayaan ang gandang proyekto nito. Ito pong ng Pangulong Bongbong Marcos, ang Halaur High Dam, Halaur After Bay Dam at Alibunan Catchment Dam na bahagi ng Agricultural Infrastructure Program ng Administrasyon sa Iloilo. Ang nasabing proyekto ang pinakamalaking irrigation development project sa Iloilo na inaasahang makatutulong sa food at water security ng lalawigan. Gusto naman ng Pangulo na apurahin ang konstruksyon ng 3-dimensional model ng Halaur River Multipurpose Project 2 sa Kalinog, Iloilo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. That he has been working at this for 13 years. And I think it is entirely too long that the phase 1 that was completed in my father's time, that the phase 2 should be completed in my time. We should not have waited that long. So I think we need to accelerate the process a little bit. Yun. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito yun tinitingnan ko yung picture ng Manila Bulletin. Tingnan niyo po yung dam. Ang mga ganitong klase ng proyekto po ay kailangan talagang minamadali ng pamahalaan. Isip-isip niyo ilang pung taon na. Ilang pung taon na. 13 years na pala itong ginagawa. Ayun, at least ngayon sana matapos na. Yan po ang malaking problema natin, kaya tayo naiiwanan ng halimbawa ng Vietnam at ng Thailand. Yung problema natin sa tubig, pag may tubig na, may mapagkukuha na ng tubig, may magaling na irrigation dam, ay nako, makakahabol tayo. Mas magagaling ang magsasakang Pilipino. 7:43 ng umaga. Naniniwala po si Senate President Jesus Escudero na tip of the iceberg lang ang nabistong 1,200 na Chinese national na nakakuha ng birth certificate at iba pang government ID sa ating bansa. Giit ng senador, posibleng hindi lang sa Santa Cruz, Davao del Sur nangyayari ang ganitong illegal na transaksyon at halimbawa narito ang iniimbestigahang kaso ni Bamban Mayor Alice Guo
Paliwanag ni Senate President Escudero, si Guo ay meron ding questionabling citizenship at tulad ng mga nabistong birth certificate sa Davao del Sur ay late na rin na nakapagparehistro sa Philippine Statistics Authority si Mayora. Bahagi na ng Philippine Coast Guard Auxiliary si First Lady Liza Araneta Marcos matapos siyang gawaran ng honorary rank na Vice Admiral sa BRP Gabriela Silang sa PCG Headquarters sa Maynila. Ayon kay PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may First Lady na naging kasapi ng PCG Auxiliary. Matapos ang seremonya ay nag-short tour ang unang ginang sa BRP Gabriela Silang sa Pier 13 sa pangunguna ni Captain Lawrence Roque. Kinilala naman ni First Lady Liza Marcos ang dedikasyon ng Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan ng bansa. Ayon sa unang ginang, lumahok siya sa PCG upang magbigay inspirasyon sa mga kasapi ng organisasyon habang tinutupad nila ang kanilang tungkulin sa bayan. Bagyanan tumaas ang antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon bunsod ng mga pag-ulan na naranasan itong mga nakalipas na araw. Ayon sa Provincial Risk Reduction and Management Office ng Bulacan, naitala nila kahapon ang 173.18 meters na water elevation sa Angat Dam, mas mataas kumpara noong Lunes. Ang Ipo Dam ay umangat na rin ang level ng tubig mula sa 99.81 ay naging 99.87. 90% ng tubig na naiinom sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam, bukod pa sa nagsusupply din ito ng 218 megawatt na hydropower at pinagkukunan ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, Engineer Kabayan Magiting Cruz, magandang morning. At kay Ade RJ Panaligan, kumusta po kayo dyan sa atin sa Nueva Ecija? Magandang morning. Magandang usapan yung tungkol sa pera ng mga GOCC. Halimbawa yung kanina po sa PhilHealth. Kung meron pong subsidy ang gobyerno na galing sa specific tax na ito nga, in this case, ito po ay tinatawag na sin tax na para sana sa paggamit ng sa sektor ng kalusugan at nakalagay naman yun sa batas, dapat doon lang gagastusin ng pera. Paano kung hindi nga nagagastos, patutulugin yung pera? Mukhang ang sinasabi po dito ni Finance Secretary Ralph Recto, imbis na mangutang tayo at mag-impose ng mga bagong buwis para sa ibang ginagastusan ng pamahalaan, yung natutulog na pera ng mga GOCCs ay siyang gamitin. At nakalagay naman daw po yan sa isang batas na tinatawag na General Appropriations Act. Dalawa po ang kanyan ang opinion, ano? Ang sabi nga nila, ito po ay imbis na tutulog ang pera ay gastusin sa mga proyekto ng pamahalaan na kailangan pagkagastusan. Yung isa naman po ng school of thought diyan ay ba't mo naman gagalawin yung perang hindi naman diyan nakaukol? Bakit imbis na gano'n ang gawin, sipain nyo na lang yung taga-PhilHealth, ba't hindi nila ginagastos ng mabilis ang pera at ng mapakinabangan ng mas maraming kababayan natin, mas mapalawak yung mga serbisyong ibinibigay sa mga members ng PhilHealth. Ang totoo, parehong tama Pareho kasi yung tama Kaya dito po sa puntong ito, may usaping legal, ulitin natin, may usaping legal at meron din pong usaping may kinalaman po sa tinatawag na fiscal management. Bahala na sila doon. Pero sa ganang atin, kung ano yung tama na pakikinabangan ng ating mga kababayan, especially po sa kalusugan, yun po ang dapat na priority. Magandang morning. Magandang umaga po sa ating ginagalang na si Senior Undersecretary Cesar Chavez na nakikinig pala sa atin. Dapat pala magpakabait tayo. Si CBC pala ay nakikinig. Boss. Mapakabait na po. Si Kuyang Eric Divina Gracia, magandang morning. At muli binabati natin ang happy birthday si Eric Dastas.
Happy birthday Eric Dastas at kay Kuya Johnny Santos. Happy birthday and advance happy birthday kay kumbatserong Jerry Baha sa Biyernes. Puso ko yung birthday din pala ni Secretary Benher Abalos. Secretary Benher Abalos, advance happy birthday po sa inyo. Andito na si Morley Alinio. Ano ba to? Tama ba tong babasahin ko na to, Tita Morley? Nakalagay kasi dito, Julian San Jose, balak ng pakasalan si Raver Cruz. So si babae ang magpapakasal sa, ano ba yon? Siya ba ang nag-request na pakasalan na siya? Di ba normally ang nagre-request doon yung lalaki, papakasalan na kita. Alamin nga natin ang balita mula kay Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, Katunying, mas maganda ng pag-usapan ang kasal o ang pagmamahalan kaysa sa paghihiwalay. Kasi nagulat ang mga tao dito sa matagal ng hiwalayan ni Jan Estrada at Priscilla Almeres na 2 years na pala silang magkahiwalay na hindi magkasama sa isang bahay. Pero sabi si Priscilla May Reyes, yung Brazilian. Priscilla May Reyes yun, yung dating beauty queen na naging jowa. Iwalay na pala sila? 2 years na pala. 2 years nang hiwalay? Na nagsasama sa isang bahay. Pero hindi nagkikibuan. So parang arrangement lang, ano? Para sa kanilang nag-iisang anak. Gusto ko ng pag-usapan itong kay Raver Cruz kaysa doon kay Jan Estrada na nakalulungkot. Hindi. Gusto kong pag-usapan din natin yun. Kasi hindi ba trending yan na may kasama si Jan Estrada sa Boracay ba yun? Oo nga. Tapos doon nag-post si Priscilla. Yun ang pinost ni ni Priscilla. Pero hindi lang yun. Marami pa mga girls na mga lumalabas din na nilalambutsin. Inaano-ano ni Jan Estrada. Alam mo naman si Jan Estrada, lapitin ng mga babae. Bakit ba? Siguro dakilang magmamahal siya. Dakilang magmamahal. Yan. Pagmahal talaga siya. Ganun talaga yung mga lalaking may dakilang puso. Ayun. Ganun. Pero kung hindi sila hiwalay, kung di pa sila hiwalay, kung nagsasama sila, mag-asawa pa sila. Kaso hiwalay na sila, siyempre. Di ba? Kaya naman, pero hindi pwede yun. Marami nagsasabi na gagawa daw ng paraan itong si Jan Estrada na magkabalikan sila ni Priscilla, pero malabo kasi 2 years na palang hiwalay So dapat kung may problema man, ipinatch up na noong pa man. Hindi tulad ni Raver Cruz. Si Raver Cruz talagang pakakasalan niya na si Julian San Jose. Hindi ba si Raver Cruz yung jowa dati ni Janine Gutierrez? Tsaka di ba naging jowa siya ni Maha Salvador? Tama, yung jowa ni Maha Salvador. Yan na yung guwapo, yung pamangkin ni Tirso Cruz III. Pogi yung bata na yan. Hindi, pero si Janine Gutierrez, yun naman ang jowa ni Jericho Rosales ngayon. Ayun ang usap-usapan. Pero updated ako. Iba talaga si Mother pagka nagkwento sa akin si Mother Malu. Si Mother Dearest, Tita M. Walang kakati-kati ang dila niya. Wala. So ito, magkakatuloy na, pakakasalan na pala ni Raver Cruz si Maria Clara. Balak na talagang pakasalan. At gustong-gusto nga daw niya, papag-usapan nila ang pagpapakasal. Kaya lumalalim na ng gusto ang kanilang relationship. Tanggap itong si Julian ng pamilya ni Raver, at lalo naman si Raver open na open sa bahay at sa pamilya ni Julian. Kaya wag na tayo mag-isip pa kung sakaling biglang-bigla ay naisipan ng magsyota na magpakasal na. Yan ang ating. Mas gusto kong pinag-uusapan yung mga masasaya. Positive. Ayoko lang hiwa-hiwalay kasi na ginagawa naman ng isang aktor din na susmi. May bago? Bago, magjowa sila, pero yung kanyang jowa mukhang natutunugan yung pakikipaglambutsingan na naman niya sa isang girl. Ay nako, yan ating DZRH Obisates News. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa
Ano nga ba yun? Basta. Bye, babu! Pangunahing balita. Sa sports, ng ibabaw pa rin ang National Capital Region sa pagtatapos ng 64th palarong pambansa sa Cebu. Ito na ika-17 straight overall championship ng NCR sa palaro. Umani sila ngayong taon na 98 gold, 66 silver at 74 na bronze para sa kabuang 238 na medalya sa rehiyon. Samantala, nasungkit naman ang Calabarzon ay ikalawang pwesto at sinundan ng Western Visayas na nalaman lang ng isang ginto. Sa balitang kalusugan, alam mo bang posibleng dahilan ng madalas na pananakit ng batok ang impeksyon? Ayon sa eksperto, bukod sa dahil ito sa pangit na pagtindig, injury, stress, hypertension, mataas na cholesterol at muscle pain, maaaring dahilan din ito sa meningitis, kondisyon na nakakaapekto sa utak at spine. Kasama rin po dito ang tuberculosis of the spine na kung minsan ay nakakaapekto sa leeg. Dahil dito, ang payo ng eksperto, magpakonsulta po sa doktor para alamin ang totoong sanhi ng batok na madalas na kumikirot. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Tigo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama nyo ng inyong pamilya o barkada. Fuel efficient po ito at siksik sa features na swak sa katulad nyo naghahanap ng sasakyan na pangmalakasan dating, poging-pogi, safe pa at syempre panalo sa advanced functionality. Matipid po sa konsumo, secured ka rin dyan dahil sa 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Yan o. Gusto nyo bang masubukan yan? Gusto nyo bang makapag-test drive yan? Ano pa hinihintay nyo? Magpunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website cherryauto.ph. Baka gusto nyo na rin magpalit ng bubong ng bahay. Nakita nyo na kung saan ang parting may tulo. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Napakabilis talaga ng oras. Mainam na yon. Habulin natin habang nagmamadali siya. Kaya hindi pwedeng babagal-bagal, hindi pwedeng tatamad-tamad. Kailangan mabilis tayong kumilos, especially now sa ating mga minimum wage earners sa Metro Manila. Today is the effectivity of the 35 peso wage hike. Sa daily minimum wage po ito. Pero yung po namang mga kababayan natin nagigipit, huwag po nyong ibebenta yung mga piyesa nyo. Kagaya po nitong natiklo ng NBI, kidneys for sale. Meron pong sindikato na nagbebenta po ng kidney. Napakatindi po ngayon ang demand. Sa totoo lang, napakatindi ng demand sa kidney para po sa kidney transplantation. Ano po? Napakalaki po ng kanina nabanggit ng PhilHealth, ang dami-dami po kasing mga may sakit ngayon sa bato, yung nagdadialysis. Kaya yung pagdadialysis, tanggapin natin ng totoo, hindi naman po mapapagaling ang sakit. Kailangan po talaga transplant. Pero ang tanong, saan mo kukunin yung ikakabit mo, itatransplant mo? Kailangan mo ng donor. Kaya ang problema po dito sa atin, hindi pa yata tanggap ng mga tao yung mga pag-donate ng mga piyesa ng katawan natin. Ano? Kailangan natin bigyan ng isang panahon yan para pumatalakay po natin. Pero hindi naman po dapat umabot sa trafficking of organ. Meron pong nagbebenta po ng 200,000 daw isang bato eh. Ding! Ang bato! Nako, hindi po sana umabot sa ganun. Ibebenta natin ang ating piyasa para makaon sa kahirapan. Dito, marami pong mga pamamaraan, tama, wasto, disente, marangal na paraan para tayo mabuhay. Kailangan lang sipag-sipag, mabilis kumilos.
Sapagkat ang tamad, walang karapatang kumain. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! You ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on. Ang oras ay hatid sa inyo ng Movement Disorders Clinic ng Makati Medical Center.